Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan, mga tol. At syempre, pag-uusapan natin ang mga latest news updates. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe po dito sa ating channel. At syempre, sa channel po ni Sir Ariel TV, mga kababayan, nandiyan po ang link sa ibaba ng kanyang channel. Okay, so sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. At syempre, pakilike naman po ang ating video ngayon sa mga nakakapanood ng video na to. At huwag pong kakalimutan mag-comment down dyan sa ibaba. Alright, so ito alamin natin, no? Ang China, mga kababayan, ay merong nilabas na video na kung saan, no? Hindi lang po basta sasakupin to, no? Inaangkin na po ng China yung Palawan at Sulu, mga kababayan. Ewan ko ba din sa China, tuluyan na atang nabaliw tong China, mga babae. Imagine ninyo yun, Palawan tsaka Sulu, inaangkin na nila, no? At sa isa pa mga balita, nakita, no, namataan na naman ang mga Chinese Coast Guard malapit po sa Zambales. Nothing new, no? Pero syempre, dapat palagi tayong nakahanda, lalong-lalo na itong PCG. Dapat nga yung sinasabi natin, no? Pagka nandyan sila malapit sa mga kalupaan na natin, inaano na yan, nilalapitan na, no? Nilalapitan na, itinataboy na yan, 'di ba? Umaari nga kung abutan natin, sampahan na yan, hulihin na yung mga insekto na yan, 'di ba? Okay, so eto pa, nako kababayan, no? Eto, malaking gulo talaga to, no? Dahil sa kabaliwan ng China, mga kababayan, mga tol, no? Ang China po ay naglagay ng drill zone sa Taiwan. Okay, so ano ibig sabihin nito? Doon po sila maglalagay ng mga firing zone, no, para magkakaroon sila ng firing range doon po malapit sa Taiwan or sa Taiwan Strait. Grabe kabaliwan ng mga insekto na to, yung mga insekto na to, mga tol. Okay? So sa Australia naman nagsalita na rin po, no, etong mga tawag natin dito, mga defense minister, no, hinimok ang Australia na huminahon sa gitna ng presensya ng Chinese warships. Okay, so kalmado naman sila. Dapat nga lang itinataboy yang mga insekto na yan dyan. Diba? Wala tayong magagawa yung ginagawa ng Chinese warship Diba? Lagi silang pumupunta sa kung saan-saan, nananakot, no, nang uudyok. Pero ang maganda talaga dyan, no, yung ginawa po ng Australia na itinaboy sila. Okay, so sana ganun din yung ginagawa ng gobyerno natin, ng PCG. No, habulin din yung mga insekto na yan. Okay, so ating alamin ng mga video na to, huwag na natin patagalin. Let's go. Unahin natin yung Sir Ariel TV. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa. China gustong sakupin ang kalahati ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. China pinaplanong sakupin ang ilang lugar at isla ng Pilipinas. Ayon sa kumakalat na video sa social media na gamit ang mga Chinese account at Chinese platform, ipinapakita sa mga nasabing video ang planong pagkuha ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas katulad na lamang ng Palawan. Okay, so update po mga tol, no? Hindi na po plano ayon po do sa ibang mga source. Parang kiniklaim po nila, no, na sa kanila daw po yung kalupaan na yan, mga tol. Imagine ninyo yun. Ilan daan taon na yung Pilipinas na yan sabay sasabihin nilang amin ang Pilipinas. Ganito kasi yan. No, siguro i-claim na naman ng China yung kanilang historical claim. Okay? Pero bago pa dumating yung mga Chino na yan, may mga tao na sa Pilipinas. Diba? Nasa history naman natin yan Bago pa dumating yung mga Chino na yan sa Pilipinas, may mga tao na rito. Diba? Yun yung siguro na naman ang gusto nilang i-claim, yung mga in-check na yan. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos dahil balak din nila kunin ang Mindanao at iba pang lugar sa bansa na halos kalahati ng Pilipinas ang kanilang gustong sakupin. Narito nga po ang mga video na pinost. Wala, parang kanila na yung buong Pilipinas. Ito yung produkto ng kabaliwan na sinasabing gustong maging
ano tawag natin dito? Probinsya raw tayo ng mga insekto, no? ng mga Chinese accounts at kumakalat Mas gusto ata nila na ano eh. Mas gusto ata nila na under tayo ng mga insekto, no? Pero kung titignan natin ang history, yung mga tao na yan na nagsasabi nga, mas okay pa na maging probinsya tayo ng China, eh hindi Pilipino yung mga yan. No? Kaya kayo kung boboto kayo, wag kayong bumoto ng mga pro-China. Wala tayong pinatatamaan dito, pero sa totoo lang, sa real talk tayo. No? Sa real talk tayo. Bumoto kayo yung may concern sa ating bansa. 'Di ba? Bago pa dumating yung mga problema na yan sa West Philippine Sea, mga tol, mga kababayan, sa kanino-ninununuan pa natin. No, lumaban tayo sa mga Espanyol, lumaban tayo sa mga Amerikano, lumaban tayo sa mga Hapon. No, bakit ngayon lang nila sasabihin na sa kanila ang Pilipinas? Ninuno pa ng mga nagsasabing gusto maging probinsya tayo ng China. No, parang sampal yan sa inyong mga ninuno. Okay? ngayon sa social media sa China, panoorin po ninyo. Ito yung mga tol, no, sinasabi nga sa balita, no, itong video na to, na pinapakita na to na kumakalat ngayon sa social media, sinasabi nila na yung pula na po na yan, no, yan yung Palawan. No, sinasabi nila na yan daw pong Palawan ay sakop din daw po ng China. Okay. So, inaano natin dito, bakit pati ang Palawan ay inaangkin nila? Simple lang. Pagka naangkin nila yung Palawan na yan, mga tol, no, pagka nila na yung Palawan na yan, wala na silang problema do sa mga ano na yon, sa mga isla na malapit sa Palawan. Bakit? Kasi pumasok na yung Palawan eh. So pag inilagpas na nila sa Palawan, no, yung territorial claim nila, lahat ng isla na yon kanila na. Ganyan po kabaliw itong mga insekto na to. Ganyan sila kabaliw. At dito rin sa demonstration na to, kayang-kaya raw sabihin, no, gawin itong mga ano na to, ng mga insekto na to, no, dito makikita natin. Yan. Yung iniikot na yan ng barko, no, itong inikot na to ng barko na yan, yan yung inikot ng barko ng China. Okay, so pinapakita lamang nila na kayang-kaya nilang ikutan o pasukin etong Pilipinas, no, na walang kahirap-hirap. Isa po yan sa kumakalat, no? Ay, ewan ko ba kung bakit mas pumapabor kayo dyan. Okay? So sa isa pa sa mga balita, no, eto mga atol, mga kababayan, nakita nga po, no, na malapit na naman sa Zambales etong mga Chinese Coast Guard na to, itong mga insekto na to, no. Monitor ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard malapit sa baybayin ng Zambales sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, nakita ang CCG Vessel 3301 sa layong 105 hanggang 110 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Agad naman nagpadala ng babala ang PCG sa pamamagitan ng radyo at sinabi na ang presensya ng barko ng China ay labag sa Philippine Maritime Zones Act at UNCLOS. Patuloy ang PCG sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na agresyon at pang-aangkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Yan, isa pa yan, no, puro tayo radio challenge, no. Ito dapat ang ginagawa ng PCG, hindi lang radio challenge, no. Ito suggestion lang naman. No, hindi lang sana puro radio challenge yung ginagawa natin. Hindi natin may tataboy ng ganyan yan eh. Lapitan, no? Lapitan natin yung mga barko nila. Hindi naman aggressive yun eh. Karapatan naman natin yun eh. Nasa EEC, no? Natin sila. Diba? Pag tayo yun nandun sa kiniklaim nilang katubigan, gagalit sila. Binabangga yung mga barko natin. O what if ganun din yung gawin natin sa kanila? Lapitan natin yung mga barko na yan. Itaboy natin yung mga barko na yan. Pagka hindi umalis, lapitan natin, sampahan natin. No? Parang ginagawa ng ibang bansa. Diba? Ginagawa ng Taiwan, doon sa mga barko nila. Ganun din, gawin natin sa kanila. Diba? At ito nga, no, speaking of Taiwan, nako po, mga tol, siguradong magkakaroon ng isang malaking rito, ng malaking, tawag natin dito, kumusyon. No, dahil nga po itong China, ginawa pong drill zone, yung malapit sa sa Taiwan, yung Taiwan Strait, kung di ako nagkakamali.
Napakadelikado po niyan dahil na isang pagkakamali nga lang ng pagpapaputok nila dyan, pwedeng pumasok sa Taiwan. At the same time, baka akalain ng mga tao sa Taiwan, no, na sinasakop na pala sila, hindi pa nila alam. Baka isipin nila, nagkakaroon lang ng drill zone. Ng drill, no? Etong mga insekto na to. Diba? Nagpapaputok sila. Hindi pa alam ng Taiwan, sinasakop na pala sila. Strategy na naman ng China yan. No? Kunyari, drill. Yan, dyan sa Taiwan Strait, nagdi-drill lang kami, pumapasok kami dun sa katubigan ng Taiwan. Diba? Pero, hindi nila alam, sinasakop na pala sila. No? Pinapuputokan na pala sila. So, parang pinagpa-practicean sila sa sarili nilang pinto. Ganun ang ginagawa ng China dyan po sa Taiwan ngayon. Diba? Tuloy natin itong balita. Alamin natin, mga tol. Kinondena ng Taiwan ang military exercise ng China matapos magtalaga ang Beijing ng isang lugar para magsagawa ng shooting drills sa timog kanlurang baybayin ng self-governed island. Sa inilabas na pahayag ng Taiwan Foreign Ministry, sinabi nito na ang China China is the biggest troublemaker for regional peace and stability, and the sole and greatest threat to peace and stability in the Taiwan Strait and the Indo-Pacific region. Taiwan Foreign Ministry. Totoo naman, di ba? China talaga yung gumagawa ng gulo, no, at sumisira ng kapayapaan at stability diyan po, no, sa Taiwan Strait at sa Indo-Pacific region. At dito rin sa rehiyon natin. Kita naman China talaga yung gumagawa niyan, itong mga insekto na to, di ba? Pinakamalaking nanggugulo sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ito rin umano ang nag-iisa at pinakamalaking banta sa kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ayon sa ahensya, sa loob ng 24 na oras ay natukoy nito ang 45 sasakyang panghipapawid, 14 na sasakyang pandagat at isang barko mula sa militar ng China na tumatakbo sa paligid ng Taiwan. 34 sa mga ito ay tumawid sa mga tubig at airspace nito. Una nang sinabi ni China Foreign Ministry spokesperson Li Jian na hindi usaping panlabas ang kanilang paglalagay nito ng drill zone. Okay, so hindi usaping panlabas, ha? Hindi usaping panlabas. Ibig sabihin, internal affairs to. No, kasi nandun pa rin sila sa naninindigan sila doon sa One China policy. No? Nandun pa rin sila sa mind setting nila na yung Taiwan ay kanila. Okay? So, yung pa rin yung kanilang paninindigan, yung One China policy na yung Taiwan ay kanila pa rin. Kaya hindi yan external na problema. Okay, so ang sinasabi nila dito ay internal po ito, hindi to external. Okay, so sa amin to. Kaya pwede kaming maglagay ng drill zone dyan o military drill zone dyan sa area na yan na teritoryo ng Taiwan. Okay, so ano magiging komplikasyon yan? Okay, so napakalaking problema po niyan dyan. Dahil kung palaging nandyan yung puwersa ng China, paputok sila ng paputok dyan, ginawa nilang target zone yan. Okay, so napakadali po sa kanila na maglagay ng mga warship dyan sa area na yan. Okay? Yun napakadali sa kanila na maglagay ng warship dyan. Napakadali sa kanilang maglagay ng kanilang military base na malapit talaga o nasa loob mismo ng Taiwan. Diba? Simpleng-simple yung mga panluloko ng mga insekto na to, kitang-kita. Diba? Kitang-kita. Kagaya po ng ginawa nila dito sa Australia. Kaya ano sabi ng Australia? Relax lang kayo. Okay, eto, pakinggan natin ang sabi ng Defense Minister ng Australia. Hinimok ni Defense Minister Richard Marles ang mga Australiano na huminahon at maging kalmado habang nagsasagawa ng pagsasanay ang mga barkong pandigma ng China sa silanging baybayin. Ipinagtanggol ng gobyerno ang kanilang tugon na hindi umano lumabag sa anumang batas ang Chinese warships sa kabila ng pagpuna ng oposisyon sa kanilang paghawak sa sitwasyon.
Iginiit ni na opposition leader Peter Dutton at mga miyembro ng coalition na inilantad ng insidente ang mga kahinaan sa estratehiya ng Australia patungkol sa China. Kasama na ang mga alalahanin sa pambansang seguridad at patakaran ng gobyerno. Samantala, tinutulan ni Foreign Minister Penny Wong ang oposisyon. Sinabing ang pagpapatatag ng relasyon sa China ay hindi nangangahulugan ng pag-eliminate ng disagreements at pag-aakusa ng coalition para gamitin ang issue para sa kanilang political gain. Samantala, ang Chinese Naval Group ay lumagpas na sa Tasmania at pumasok sa Great Australian Bight na muling nagpasiklab ng debate sa politika. Kinuwestiyon ng oposisyon kung bakit nalaman na lamang ng Australian Defence Force o ADF ang tungkol sa live fire drills matapos itong i-report ng isang commercial pilot na Diba? nagdulot ng pangamba tungkol sa pagkukulang ng intelligence at komunikasyon. Yun na nga di ba? So kung yung Australia hindi nakita yung ginawa ng China na yan, no, what more sa Pilipinas? Di ba? Mas tawag dito, mas upgraded yung mga gamitan ng Australia. Okay, so ibig bang sabihin nito na napasok na rin no ang military ng Australia? Parang ganun ba? No, na ultimo Australia ay meron na ring tao ang mga insekto na to. Malaking katanungan yan, no? So, ibig sabihin ba dito sa atin meron na ring mga ganyan? I-comment down nyo dyan sa ibaba yung mga opinion ninyo, mga tol, no? At atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe kung bago ka pa lang po dito sa ating channel. At pakilike naman po ang ating video. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.